Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang pagiging OFW ay isa sa mga natatanging trabaho ng karamihan ng mga Pilipino. At dahil sa kanilang sakripisyo na malayo sila sa kanilang pamilya, itinuturing nga silang mga bayani. Pero para sa ating kwento ngayon, isang OFW na seaman ay nasangkot sa krimen habang siya ay nasa trabaho. September 23, 2024, nang formal lang na isabatas ang Magna Carta of Filipino Seafarers matapos itong pirmahan ni President Bongbong Marcos. Sa batas na ito, layuning proteksyonan ang mga karapatan ng mga Pilipinong tripulante. Mahalaga ang mga seafarers sa ekonomiya ng Pilipinas dahil malaking halaga ng dolyar ang pinapasok nila sa ating bansa. Isa sa mga masuswerteng nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa barko bilang seaman ay si Arvin Joseph Mirasol. Subalit marami ang nagulat na ang pangalan ni Arvin ay naging laman ng balita sa buong mundo ng March 2024. Ating talakayin ang kwento ng Pinoy na ito at kung bakit naging laman siya ng maraming balita. Si Arvin Joseph ay 34 years old na isang Pinoy. Siya ay isinilang ng taong 1990 at nagmula sa San Jose, Batangas. Nag-aral si Arvin sa Canonosa Academy sa Lipa City. At nang nagkolehiyo, nag-aral si Arvin sa University of Batangas. Mataas ang pangarap ni Arvin kaya naman gusto niyang maging isang seaman. At hindi nga madali ang pagiging seaman. Dadaan sa masusi at pisikal na training ang isang lalaki na gustong maging seaman. Sinasabi nga na ang pagiging seaman ay hindi madali dahil ito ay laging may kaakibat na aksidente at panganib. Ayon nga sa datos, isa sa bawat 4 na seafarer sa mundo ay mga Pilipino. Hindi nagtagal, nakamit naman ni Arvin ang kanyang pangarap. At siya nga ay naging isang ganap na seaman. Hindi naman na nailabas pa ang detalye sa mga ulat kung kailan siya unang sumampa ng barko. Pero siya ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ng cruise ship, ang The Royal Caribbean, isang luxury ship na bumabiyahe nga sa iba't ibang parte ng mundo at sinasabing may mga malalaking barko. Karamihan nga sa mga crew ng barkong ito ay mga Pilipino. September 12, 2020, nang nakilala ni Arvin ang babae na tawagin na lang nating Jenny. Si Jenny, tulad ni Arvin, ay mula din sa Batangas. 4 na taong mas bata si Jenny kesa kay Arvin. Nagkakilala ang dalawa dahil nagtatrabaho din si Jenny sa cruise ship kung saan nakadestino si Arvin noon. Hindi nagtagal, nagsimula nga ang relasyon ni na Arvin at Jenny. At dahil sa bigat ng trabaho sa barko, sinusulit ng dalawa ang oras kapag wala silang trabaho. Noong November 1, 2021, binisita ng magkasintahan ang Alice Town, Bahamas. April 2022 naman nang nagbakasyon sa Pilipinas sina Arvin at Jenny. Binisita nila ang Lovers Island Beach Resort na matatagpuan sa Mabini, Batangas. Napakasaya nga ni na Arvin at Jenny kaya hindi nagtagal nagdesisyon na silang magpakasal. May 11, 2022 nang ikinasal nga sina Arvin at Jenny. Kinabukasan, nagdiwang ang bagong mag-asawa sa Tagaytay City. Makalipas naman ang ilang araw, May 29, 2022, nagtungo ang dalawa sa Monte Vista Hot Springs Resort sa Calamba, Laguna. 2 buwan matapos ang kasal, naisip ni Arvin na muling sumampar sa barko nang sa gayon nga ay makapag-ipon sila para sa bubuin nilang pamilya ni Jenny. July 15, 2022 naman nang nadestino si Arvin sa Quintana Roo, Mexico. March hanggang April 2023, binaybay ng barkong pinagtatrabahuhan ni Arvin ang Cadas, Spain. August 2023 naman nang nagbakasyon sa Pilipinas si Arvin at nagkita sila ni Jenny sa isang coffee shop sa Caloocan. September 16, 2023, nang binisita ni na Arvin at Jenny ang Tagbaking Lakeview sa Halang, Lipa City. Makalipas ang ilang araw, nagpunta naman ang mag-asawa sa Caybutas Rock Formation na matatagpuan sa Batangas. October 8, 2023 nang nag-road trip sina Jenny at Arvin papunta sa Caluma Heights,
isang tourist attraction sa Banuan, Batangas. Sumunod na buwan, kumain naman ang dalawa sa isang restaurant sa Lipa City. Sa huling buwan ng taong 2023, muling sumampangan ng barko si Arvin. Sa pagkakataon na ito, siya ay nadistino sa barko ng Symphony of the Seas cruise ship. Ang cruise ship na ito ay pagmamay-ari nga ng Royal Caribbean International. Ang Symphony ay isa sa pinakamalaking barko sa mundo. Sikat ang cruise ship na ito dahil sa magandang kalidad na ibinibigay nito sa kanyang mga guests. Isa din nga ito sa pinakamahal na cruise ship sa buong mundo. December 2023 nang naglayag nga ang Symphony of the Seas cruise ship mula Florida papuntang Bahamas. Ang trabaho sa barko ni Arvin ay isang stateroom attendant. Tungkulin ni Arvin na linisin ang bawat kwarto sa barko. Siya ang nagpapalit ng mapunda at unan sa mga kama ng bawat cabin. Trabaho din ni Arvin ang mag-restock ng mga tissue, tuwalya, toiletries sa bawat banyo ng mga kwarto. Sila din ay naatasan na tanggalin ang laman ng mga basurahan. Para sa trabaho na ito, karaniwang sahod ng isang stateroom attendant sa Royal Caribbean ay 167,000 pesos kada buwan. At aabot nga ang sahod nila na mahigit 2 milyon kada isang taon. Ang lahat ng yan, ang laki ng sahod at ang pagkakataon na makapagtrabaho sa abroad ay sinayang lamang ni Arvin. Dahil siya ay makukulong sa Amerika. Ang pangyayari. Sa Symphony of the Seas, isang ina at ang 2 niyang anak na babae ang umukupa ng isang kwarto doon. Ang kwarto na iyon ay naka-assign kay Arvin. February 25, 2024, habang naglalayag ang barko, nadiskubri ng isa sa mga anak na babae ng guest ang nakatagong kamera sa lababo ng banyo. Ayon sa dalagitang guest, kukuha dapat siya ng tissue pero nagulat siya na may nakita siyang kamera sa lababo. Sinabi din niya na nakatutok daw umano ang kamera sa shower ng kanilang banyo. Dahil dito, agad na nagsumbong ang mag-ina sa otoridad ng cruise ship. Nang mga oras din na iyon, nagbunta ang mga otoridad ng cruise ship sa cabin ni Arvin at siya ay inaresto. At pansamantala nga munang ikinulong sa ibang kwarto si Arvin. Inakusahan ng mag-inang guest si Arvin na naninilip gamit ang kamera sa kanilang kwarto. Galit na galit ang ina ng mga guests dahil ilang beses na nga nilang naggamit ang banyo bago na-discovery ang hidden camera. Nakumpiska naman ng mga otoridad ng cruise ship sa gamit ni Arvin ang mga hidden camera, cellphone, Apple Watch, USB at memory card. At dahil si Arvin ay hindi US citizen, ang ahensya na may trabahong aksyonan ang reklamo laban sa kanya ay ang Homeland Security. Kinontak ng pulis ng Port Everglades, Florida ang Homeland Security para alertuhin ang tungkol sa kaso ni Arvin. March 3, 2024 nga nang dumaong ang Symphony of the Seas cruise ship sa Florida. Agad na inaresto ng mga pulis si Arvin at dinala sa police station. Sinuri ng mga pulis ang mga nakuhang gamit kay Arvin. Doon ay nakita nila ang mga masiselang video ng iba't ibang mga babae. May mga larawan din ng mga babaeng biktima, partikular na iyong mga minor de edad. Bukod doon, nalaman din na palaging nagre-research si Arvin tungkol sa mga hindi kaaya-ayang videos sa internet. Pero sa kabila ng napakaraming ebidensya laban sa kanya, mariing itinanggi ni Arvin ang bintang sa kanya. Pero nagbago ang pahayag ng Pinoy seaman na ito nang may ipinakita ng video sa kanya ang mga pulis. Sa video na ito na hindi na isinapubliko, hagip ang mukha ni Arvin habang naglalagay ng maliit na kamera sa mga kwarto. Matapos basahan ng kanyang Miranda rights ay sa wakas ay umamin na nga si Arvin sa mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa mga salaysay ni Arvin sa mga investigador, December 2023 daw nang nagsimula siyang maglagay ng mga hidden camera sa mga kwarto ng banyo. At dahil sa kanyang trabaho, malayong nakakalabas-pasok si Arvin sa mga kwarto ng cruise ship. Kaya naman hindi naging mahirap para kay Arvin na maglagay ng mga kamera. Ayon pa kay Arvin, habang naglilinis siya ng kwarto, sa kanya lang inilalagay ang maliit na kamera ng patago.
Sinabi din ni RV na pinipili niya ang kanyang bibiktimahin kapag nagustuhan niya ang itsura ng isa sa mga guests. Bukod doon, may isa pang isiniwalat ang OFW sa mga pulis. Ayon kay Arvin, makalipas ang ilang buwan, nawala na siya ng gana sa paglalagay ng mga kamera sa mga kwarto. At para nga raw magkaroon ng thrill, papasukin niya ang kwarto ng isang guest habang ito ay naliligo. Magtatago muna si Arvin sa ilalim ng kama at pagkatapos ay palihim na kukuhanan ng video ni Arvin ang walang kamuwang-muwang na guest sa banyo. Sinabi din ng suspect na alam niyang illegal ang kanyang ginagawa. Kaya daw sinubukan naman niya na pigilan ang kanyang sarili. Subalit laging natatalo si Arvin ng tukso at patuloy na ginawa ang hindi kaaya-ayang gawain. Tinanong din si Arvin bakit niya ginagawa iyon. Sumagot ang lalaki at sinabing ginagamit niya ang mga video para sa kanyang sariling kasiyahan. March 7, 2024, lumabas ang detention order ni Arvin. Sa dokumento na inilabas, sinabi na hindi pinapayagan si Arvin na makapagpiyansa at pansamantalang makalaya. Naniniwala ang judge ng kaso na panganib sa komunidad si Arvin at siya rin ay isang flight risk. Ibig sabihin, kapag nakawala si Arvin, maaari siyang umuwi sa Pilipinas at tuluyan ng magdago. At kapag nangyari iyon ay babagal ang usad ng kaso. Kaya kinasuhan ng 6 na count ng voyeurism si Arvin. O sa madaling salita ay pangboboso. Siya ay ikinulong sa Federal Detention Center sa Miami, Florida. August 28, 2024 ang naging trial ni Arvin. Sa trial sa korte, nag-plead siya ng guilty sa 6 na kasong mga isinampa laban sa kanya. Nang araw din na ito, napatunayang guilty si Arvin. Siya ay hinatulan ng 30 years na pagkakulong para sa pagkuha ng mga video at larawan ng mga babaeng minor de edad. Sasailalim din si Arvin sa psychological counseling at treatment na kinabibilangan ng psychological testing at polygraph examination. Ayon naman sa mga abogado ni Arvin, nagsumiti na ang lalaki ng apela sa US Court of Appeals sa Florida. At dahil nga sa nangyari, hindi na pwedeng makapagtrabaho sa cruise ship si Arvin kapag siya ay nakalaya. Naglabas ng statement ang Royal Caribbean at sinabing hindi nila pahihintulutan ang pag-uugali na meron si Arvin. Kaya nga agad daw nilang nireport si Arvin sa mga pulis at tinanggal sa kanilang kumpanya. Bukod kay Arvin, may 3 pang mga Pilipinong seaman ang naaresto tulad din sa kaso ni Alvin. Sila ay sina Tirso, Alvin at Amiel. Ang 3 ay pare-parehong empleyado ng Disney Dream Disney Cruise Ship. Sa cellphone ni Tirso, nakita ang mga video ng iba't ibang mga babae. Kasalukuyang nakakulong sina Tirso, Alvin at Miel para sa kanilang malalaswang mga gawain. Huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-follow ang ating YouTube channel ng DJ Sean Crime Stories para sa susunod na update sa mga storyang ito. Sa tingin niyo po, ano ang epekto ng pangyayaring ito? Magkakaroon ba ng epekto sa ibang OFW, particular na sa mga seamans ang nangyari? Kung meron man, ano ang magiging epekto? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!